Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, eto na, no? Meron palang pumigil kay Senator Ping Lacson na ilabas yung mga pangalan ng senators na nasa loob na nagmaniubra ng budget noong 2025. Naku, napigilan si Ping Lacson. Ano yan naman, Ping Lacson? Akala ko ba matapang? Bakit naman pumayag ka? No, akala ng taong bayan mailalabas na tong mga senatong na to kasi meron isang diyang mayor na ang pinupuntirya ay mga congressman din, no? Ayaw tukuyin ng mga senator, no? Bakit puro congressman lang? Di ba sa BICAM may kasamang senators? At ganun din po, yung mayor na yan na pinakamaingay na talagang gusto niyang puntiryahin ang Congress, no, yung lower house ay hinahamon po ng Malacanang. Kaya niya bang ilaglag itong senator na ito? Yun po yung hamon ng Malacanang yan, no? Isa sa ating isasamang topic dito. Okay, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So, unahin na natin mga kababayan, no, yung nag-privilege speech si Senator Ping Lacson nung last Wednesday sa ating bansa. Almost 1 hour po yun. Pinanood ko po, tinapos ko po yun. Ang ganda ng kanyang talumpati, ang ganyan ng kanyang presentation, kanyang expose. Wala po yun halong controversy, wala akusasyon, walang halong mamaniubra, kundi sabi niya factual. Katotohanan lamang yung pinakita niya, yung mga walang mga flood control projects, ghost nga ang tawag niya, yung mga hindi na kompleto, yung natapos pero madaling nasira, no? Factual meaning katotohanan, may ebidensya. Now, bago pala yung privilege speech niya na yan nung Miyerkules, mukhang ilalabas niya sana ang mga pangalan ng mga senador, napigilan po siya. Pinigilan po siya ng isang senador. Ayan po sa quote card ng Pilipinas Today. Senator Win Gatchalian, pumalag matukoy ang senators nasa likod ng budget insertion, sabi po ni Ping Lacson. Hindi siya pumayag kasi nga ang explanation niya, may mga kasama tayo kapag nag-introduce ng amendments or yung insertions, dagdag na lang ng dagdag. Hindi man lang na-identify kung saan government agency huhugutin ng pondo. Correct, mga kababayan, no? Mamaya sasabihin natin ito, no? Kakastiguhin natin tong mga hinayupak na ito ng mga mambabatas na hugot ng pondo sa mga iba't ibang ahensya. Basahin muna natin ito, no? Yung nilalaman dito sa Pilipinas Today. Bakit nga naman? Hindi pumayag si Win Gatchalian. Ibinunyag ni Senator Ping Lacson na si Senator Win Gatchalian, chairman ng Committee on Finance, ang tumabla sa kanyang panukala na pangalanan ang mga senador na nasa likod ng amendments o yung insertions mula sa national budget na hinugot sa ilang ahensya ng gobyerno papunta sa ilang sangay. Sa panayam sa DZMM Radio, noong Sabado, sinabi ni Lacson na trabaho ng chairman ng Finance Committee na hanapan ang pagkukunan ng budget tuwing may gagawing insertion o pagbabago ang mga ito mula sa National Expenditure Program. Tingnan nyo, hindi lang pala mga congressman ang sangkot dito, di ba magalong? Di ba? Bakit puro puntirya mo mga congressman? Mga senador din pala So ang kawawa dito ay yung Committee on Finance. Sino ba dati yan? Si Grace po. Wala na po Tapos na po yung termino ni Grace po. Kaya si Win Gatchalian na ang humawak dyan ngayon. Sa kanya na-assign yan. So yung mga senator na ito, tulad nila Villanueva, tulad nila Bato, nila Bongo at iba pa, nila Amy Marcos, na may mga kunwari project sila, kunwaring proyekto,
mga ipinangako nila sa kampanya nila dati. Sasabi nila dun sa Committee on Finance, oh may ganito akong programa, 100 million ito ang proposed budget ko dyan. Meron ba tayo dyan? Makukuha na mo ba to? Saan kukunin yon? Ha? Saan kukunin mga pondo? Di ba ang sabi ni Lacson, huhugutin ang pondo saan? Sa mga government agency. No? Sa mga departamento, halimbawa, o pondo ng OWA. Nag-propose ang OWA o yung DMW. Nila Kakdak. Halimbawa lang to. Nag-propose si Secretary Hans Kakdak ng 100 million budget niya for 2025. Pagdating sa BICAM, ito na yung mga singit-singit, mga proyekto nila, mga flood control. O Hans Kakdak, babawasan namin to ng 25 million ha. O ibibigay namin sa DPWs kasi may ganito si Bongo may insertions. 3 billion, kulang pa kami hanggang sa mabuo nila yung mga insertions na yan. Kaya, ang naaapektuhan yung mga ibang ahensya, lalo na DepEd, lalo na ang tourism, di ba? Naaapektuhan. Hindi lang po congressman yan. Hindi mabubuo ang BICAM kung puro congressman lang. Kaya nga tinawag na bicameral di ba? Dalawa. Hindi naman sinabing monocameral Mono means 1, bi means 2, tri means 3, quad means 4. Ano? Ano ngayon magalong? Bakit puro congressman lang sinasabi mong nagmamaniobra ng budget? Di ba sabi nga ni Escudero, Congress has the power of the purse and Congress has 2 houses, the upper and the lower house. Ayan ha. Kita mo yan? Sila rin naman ang mga nag-insert. Mga senador, tignan ninyo, na-discover ni Lacson. Kaya yan ang ipinaglaban ko nung hinarang namin ang concurrent resolution. Ito ay matapos ulanin ng batiko si Senate President Chis Escudero dahil sa pagkalat ng 100 pahinang dokumento na nagpakita nagkaroon ng 142 billion insertion sa 6.3 trillion 2025 national budget kung saan ang Bulacan na itinuturing na balwarte ni Joel Villanueva ang napaglaanan ng 12 billion. O kita nyo? Di kayo, di alam na natin kung sino sila. Ha? Sino? Ha? Si Villanueva, si Go, si Escudero, o malay nyo si Aimee umaatungal pa kasi nga na-withheld, inipit ng Pangulo, hindi pinakakawalan ng Pangulo, sabi ni Secretary Ralph Recto yung 60 to 80 billion. Kasi malamang alam ng Pangulo na ito ay mga insertions. Hindi nila gagamitin yan. Gagamitin sa maling paraan. Kapag in-upload yon, lalabas na pinakamaraming pangalan ako. Siya, si Win Gatchalian, yung chairman. Ang problema, hindi naman na ikaw yan 2025 budget yun dapat si Grace po kasi sila Grace po ang nakapirma dun. Di po ba mga kababayan, natatakot po si Senator Win Gatchalian na mabatikos at ating maboljak ng maboljak itong mga to. Kayo pala kung maija-justify mo naman, in-insert ko ito. Akala ko naman sa tamang pamamaraan nila magagawa yan, gagamitin yung pala nanakawin. Yun nga lang, yung perception na sasabihin kayo, damay ka, wala tayong magagawa. In-enable mo At nagtataka ako mga kababayan, bakit kasi may mga programa itong mga senador na ito? Ano ba ang trabaho ng senador? Ano ang mandato ninyo? Di po ba mga kababayan, now, kung nangako kayo sa inyong campaign noon na gagawa kayo ng ganito, daanin nyo sa batas. Di ba? Yan ang pangunahing mandato ninyo Ang sumulat ng batas. Gawan nyo ng tamang pamamaraan, hindi yung nangako ka ng flood control. Di ang gawin mo na lang, sabihin mo lang sa DPWH DPWH ito ang programa ko. Ikaw nang bahalang magpondo diyan. Isama mo na lang sa yearly budget mo. Ngayon kung mapopondohan mo this year, pwede naman, pero sana naman matupad natin bago matapos yung termino ko. Pero wala ka na dapat doon.
Hindi ka nahihingi ng, pwede ba tanggalan mo yung ganito? Ganito yung cost eh. Dapat ibigay mo na lang yung proyekto mo, bahala na ang DPWH, bahala kung anong ahensya ng gobyerno, ang magtrabaho dyan, hindi yung kayo ang pipilit kukuha ng pera. Pambihira naman mga kababa. Kukuha nyo yung punto ko, parang si Soto, si Tito Soto, sabihan, nangako siya. Sige, papagawan ko kayo, tutulungan ko kayo sa barangay na ko, tutulungan ko kayo magkaroon ng isang health clinic. Di anong gagawin mo? Si Tito Soto. Punta kausapin mo si DOH, Secretary, kausapin mo si DPWH. Pwede po ba? Ito po yung proyekto ko. Pwede po ba maglagay tayo ng pondo dyan? O kay Pangulo. Dahil si Pangulo naman nagre-review, di ba? Pero ikaw nakukuha ng pondo, hindi pwede. Hindi pwede. Ha? Hindi rin pwedeng bigyan ka sabi ng, DPW, ito na po yung nyo. Ganito po yung na-assess naming halaga. Di ko ahead. Bahala kayo dyan. Basta pagdating sa pera, wala akong alam dyan. Ang gusto ko lang matupad ko, yung pinangako ko sa kanila, through you. Pero yung pagdating sa bigayan ng pera, labas na ako dyan. Kung magka-anomalya yung DPWH, kung magka-anomalya yung sangay na pinuntahan ko, wala akong labas ako dyan. Dahil ako, I only ask the help from them. Pero pagdating sa pera, wala akong alam dahil hindi ako tumanggap. Hindi tulad nitong mga to, insertion. Kawawa naman yung mga departamento na dapat tulad ng DOT. Ako wala akong pakialam dyan sa ano nyo sa DOT na hindi naman maganda. What the fuck? Really? Hindi nyo ba nakita yung mga ibang output ng DOT? Ha? Ibinawasan nyo ng pondo eh. Siyempre, ako ba naman bawasan nyo ng pondo? Paano gagana ang serbisyo ko? Paano magiging maganda ang serbisyo ko? Di po ba? Tama, mali. Ano pang mga sangay ng ahensya ng gobyerno ang binawasan nyo para lang matupad nyo yung mga pangako ninyo? Di ba? Dapat, sa totoo lang, pag nangako kayo sa inyong sarinyong pera yan eh. Di ba? Ano gagawin ninyo? Tandaan ninyo, ang number 1 na mandato ninyo ay gumawa ng batas. Ngayon kung may hihingi ng tulong sa inyo tulad ng mga trabaho ng DSWD, pwede nyo silang i-repair. Then bahala na ang DSWD. Kasi hindi nyo mandato ang pumunta sa DSWD, kumuha ng pera, ibigay sa kanila. Hindi po yan. Tapos, o kaya yung sasama kayo sa distribution ng ayuda ng DSWD. Ano ang sabi ni Coco Pimentel dati? Hindi po yan trabaho ng mga senador. Tama, mali. Ang mga congressman kasi may constituents. Sila ay representante ng kanilang mga bayan. Dapat maging visible sila. Pero yung senatong, tingnan nyo yung word ko. Na-pick up yan ni, Ping Lacson. Senatong. May awit tayo dyan, di ba? Pampilo Lacson, bakit naduwag? Bakit ka pumayag? Dahil iniingatan mo yung reputasyon ni Win Gatchalian? Punyeta, wala nang mga reputasyon yung mga yan. Wala nang ang reputation, integrity, credibility. Lahat ng mighty, wala na sila. Tangina nila talaga, Natakot ka rin pala eh. Akala ko ba matapang? Wala, tabla-tabla na, mga kababayan. Next, punta naman tayo dito. Kay Magalong. Itong si Magalong, napakaingay. Puro ang dakdak, hindi daw siya mag-a-apologize sa mga congressman. Ba't di ka mag-a-apologize? Ang isipan ng mga tao ngayon, lahat ng congressman. Kuratong. Hindi po yung kuratong baleting, congressman. Magnanakaw lahat sila. Kaya nga sabi ni Benny Abante, hanggat di mo napapangalanan yan, mag-apologize ka. Dahil nilalahat na ngayon Lahat kami dito masama ngayon, bakit puro congressman? Mayor Magalong, hinahamon ka ng Malacanang through Yusek Claire Castro. Ano yung hamon sa kanya ni Yusek Castro? Pilipinas Today Quote Card ulit mga kababayan. Ayan po, sabi dito, Magalong, kaya mo bang ilaglag si Bongo? Napakalaki ng tulong niya si Bongo sa amin dito sa siyudad ng Baguio. Hindi mo maaalis yan sa akin. Utang na loob. Kaya naman pala. Kaya hindi makapagpangalan ng mga senatong nasangkot dyan sa anomalya sa DPWH. Dahil tumatanaw ng utang na loob. So ano ngayon ang hamon sa kanya ni PCO? Yusek Claire Castro. Tungkol naman po dun sa top 15 contractors na di umano'y may kaugnayan sa mga senador katulad ni Bongo.
paiimbestigahan namin po ito. Kaya ba niyang ilaglag si Bongo, ha? Magalong, kaya ba? Oh. Hamon, kaya mo? Oh. Ha? Sabi lang ni Claire Castro, paiimbestigahan daw, ha? Katulad ni Bongo, paiimbestigahan nila. Oh. Sinisiguro ni PCO Yusek Claire Castro, ha? Na paiimbestigahan ni President Marcos ang top 15 flood control projects contractors kahit pa ang mga inuugnay sa ilang senador gaya ni Senator Bongo. Katulad ng sinabi ng Pangulo, malapit man, kaibigan man, malapit sa kanyang puso, kung nakakasama sa mga anomalyang katulad nito, ito po ay paiimbestigahan at pananagutin ang dapat managot. Ha? Ayan. Ito po ang dami dito. Grabe, sister company ng STCC, yung STCC po ay St. Timothy Construction Corporation, ang St. Gerald. Ito po yung mga pag-aari ng mga diskaya na paulit-ulit naka-joint venture sa maraming government infrastructure projects ng CLTG Builders. Lako, Bongo. Ano po ang ibig sabihin ng CLTG? Christopher Lawrence Tesorigo Builders. Yari ka. Ha? O, paano na to, Magalong? Kaya nga ang hamon sa'yo Kaya mo bang ilaglag si Bongo? Hindi, maraming utang dyan marami akong utang na loob dyan marami ang naitulong sa amin, kaya naman pala kiss-ass ka sa Duterte, animal. Oo. Kaya Magalong, bakit puro congressman? Ayun si Ping Lacson, di ba, pinakiusapan lang, wag daw pangalanan ang mga senador na nag-insert kasi madadamay si Wing Gatchalian kasi siya na ang chairman ng Committee on Finance. Baka ganun din sa 2026. Nandyan na naman yung bumubulong na Joel Islab. Di ba mga kababayan? Magalong, utang na loob o political will? Buti pa ang Pangulo, sabi niya, walang kaibigan, walang malapit sa puso. Basta nakasama, nakaperwisyo ng taong bayan at kapwa Pilipino. Sabit lahat. Si Magalong, malaki po kasi na itulong ni Senator Bongo sa amin. May utang na loob sila dyan. Utang na loob. Ayan na naman tayo. Maski na may mali nang ginawa, utang na loob. Di, wala rin palang integridad tong si Magalong. Di ba? Paano Magalong? Pag yung tumulong sa'yo, malapit mong kaibigan, allegedly criminal, ano gagawin mo? Ito turn over mo ba siya? O uhulihin mo? Tanong lang Magalong, huwag ka magagalit. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.